Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Promise, ang pangako. Marami sa atin nakaranas ng mangako. Pero natupad yung ilan, pero yung iba naman ay hindi. Tayo rin naman po ay nakaranas ng pangakuan. Natupad yung ilan, pero yung iba ay hindi. Pero ang pangako pong pag-aaralan natin ngayon ay yung nanggagaling po sa ating Panginoon na alam natin na hindi napapako sa kanyang pangako. Tinutupad niya yung kanyang pangako. Si Abraham po ay kilala bilang father of faith. Ipinamuhay niya kasi yung kanyang pananampalataya. Ang isa pong patunay dito ay ang naging paraan niya sa paglutas po ng problema sa pagitan nila ni Lot na kanya pong pamangkin. Alam po natin na mas pinili niya na isaalang-alang yung pangangailangan ni Lot kaysa sa kanyang sariling kapakanan. So ano-ano kaya yung mga posibleng dahilan at ginawa ito ni Abram? Ang una po, binigyan niya ng higit na halaga ang relasyon niya kay Lot kaysa material niyang kapakinabangan. So hindi po siya ganid, ano po, siya po'y mapagparaya. Ikalawa, pinrotektahan niya yung kanyang patotoo at integridad. So nakita niyang ito ay mas mainam niyang gawin. Ang ikatlo naman, lubos niyang ipinagkatiwala yung kanyang buhay sa pangangalaga ng ating Diyos na buhay. Ito po ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit matatawag nating tunay yung pananampalataya sa Diyos nitong si Abraham. So dumating po yung araw na naghiwalay po ng landas sina Abram at si Lot. Pinili po ni Lot na tumira doon sa Sodom. Si Abram naman ay naiwan kasama ang kanyang asawa, yung kanyang mga katulong o mga alipin at yung mga ari-arian. Siguradong mabigat po sa kalooban ni Abram na magkahiwalay sila ng kanyang pamangkin. Gayunpaman, ang mahirap po na panahon yon ay naging panahon ng pagpapala para kay Abraham. Dahil ito rin po yung panahon na nirenew o binago po ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. Ito ang bunga ng palaging sumasampalataya at nagtitiwala po sa Diyos. So kung tayo man po, tutularan natin si Abraham na sumasampalataya sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga tagubilin sa atin, definitely tayo po ipagpapalain niya. Ang mahirap po at mabibigat na panahon ay magiging panahon para maranasan po natin yung amazing grace at yung nag-uumapa po, rumaragas ang pagpapala ng ating Diyos. Gustong-gusto natin yan. Ngayon po basahin natin yung atin pong teksto mula po sa Book of Genesis chapter 13 verses 14 to 18. Nakasulat po, After Lot had gone, the Lord said to Abram, Look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. I am giving all this land as far as you can see to you and your descendants as a permanent possession. And I will give you so many descendants that like the dust of the earth, they cannot be counted. Sa verses 17 and 18 naman, nakasulat, Go and walk through the land in every direction, for I am giving it to you. So Abram moved his camp to Hebron and settled near the oak grove belonging to Mamre. There, he built another altar to the Lord. Ngayon, tingnan po natin ang pangyayari kung saan nirenew ng Diyos yung kanya pong pangako kay Abraham. So, what are the things involved in the renewal of God's promises? Ang una po, yung confirmation of God's Word. Again, basahin po natin yung first part ng atin pong teksto mula sa Book of Genesis chapter 13 verses 14 to 16. After Lot had gone, the Lord said to Abram, Look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. I am giving all this land as far as you can see to you and your descendants as a permanent possession. And I will give you so many descendants that, like the dust of the earth, they cannot be counted. Nabasa po natin na muling kinausap ng Diyos si Abraham para i-confirm yung kanyang mga pangako nang tawagin niya si Abraham na lisanin ng kanyang bayan tungo sa lugar na ipapakita pa lamang niya sa kanya. Pakinggan po natin yung nakasulat po sa Book of Genesis, chapter 12, verse 1. The Lord had said to Abraham, Leave your native country, your relatives, and your father's family and go to the land that I will show you. Tingnan po natin ngayon yung timing ng confirmation. Ano po? Sa ayon po sa Genesis chapter 13 verse 14 na makaalis na po si Lot, yung pamangkin ni Abraham, kinausap siya ng Panginoon. Now, isa po sa maaring dahilan ng timing ay ang feelings ni Abraham na mapahiwalay siya sa kanyang pamangkin na si Lot. Kasi natitsa ko po mabigat at masakit ito para sa kanyang kalooban na siya po'y mapahiwalay sa kanyang pamangkin. Kasi sa dami po ng kanyang mga kamag-anak, tanging silot lang ang isinama niya sa kanyang paglalakbay.
Wala pong duda na talagang mahal na mahal niya si Lot. Ngunit ngayon, kailangan nilang maghiwalay dahil sa nag-aaway po yung kanilang mga alipin tungkol po sa mga alaga nilang hayop. So sigurado talagang masakit ito. Ngunit ang mas matinding nakasakit sa puso ni Abraham, alam niyo kung ano? Ito po yung desisyon niya ni Lot na hindi sumangguni sa Diyos. Nakita ni Abraham na binalot ng pagkagahaman, pagkaganid ang kanyang pamangkin. Nakita niya maganda yung lugar ng Sodom eh. So doon ako, di ba? Pero dapat ang may karapatan diyan talagang mauna, walang iba kung hindi yung tsuhin, si Abraham. Makikita natin dito yung pagiging mapagparaya ni Abraham, sa kabilang banda naman yung pagiging gahaman nitong si Lot. So nasaktan po si Abraham nang makita niya si Lot na palayo na po sa kanya. At lalo na napalayo si Lot sa kalooban at sa pagpapala po ng Diyos. Ganito rin po ang nafe-feel natin eh. Kapag nakita natin ang ating kapatid, biologically speaking, or even sa kapatid natin sa pananampalataya, na namumuhay po ng palayo sa Diyos. So sa ganito pong kahirap, ganitong kasakit at kaemosyonal na panahon, kinailangan po ni Abraham yung comfort mula sa Diyos. Ngunit purihin ng Diyos dahil nireconfirm niya ang kanyang mga pangako kay Abraham. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanya eh. Now, kapatid, kaibigan, lagi mo itong tatandaan. Our God is always available at laging perfect ang kanyang timing pagdating sa pagko-comfort niya sa kanyang mga anak. And that includes you and me. Ang isa pa pong maaaring dahilan ng timing ay ang pangangailangan ng paghihiwalay, ng separation. Sa atin pong teksto, kapansin-pansin na noong hindi pa humihiwalay kay Abram si Lot, hindi pa kinausap ng Diyos si Abram para i-reconfirm ang kanyang mga pangako. Pero ngayon at naghiwalay na sila ni Lot, ni-reconfirm na ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham. Bakit kanyo? Dahil ipinakita po mismo ni Lot ang kanyang pagiging makasanlibutan at kakulangan ng commitment sa Diyos at gawin ang makadiyos na mga bagay. So, sa spiritual sense, si Lot po ay distraction sa relasyon ni Abraham sa Diyos. At ngayon na naalis na yung distraction sa katauhan ni Lot, saka narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. Okay? So, kung gusto mo talagang marinig ang tinig ng Diyos, ikaw nang kausap ko ngayon, kung gusto mo talagang pagpalain ka ng Diyos nang higit pa sa iyong iniisip o inaasahan, then, kailangan mong humiwalay o lumayo sa sino man o anuman na umahad lang sa iyong relasyon sa Diyos. There's got to be a separation. Bagamat attached ka dyan, pero kung yan ang pumipigil sa iyo para lalong lumago at lumalim ang iyong relasyon sa Diyos, kailangan mo yang iwan. Okay? Now you see, God can and will only bountifully bless a separated life, a life that is set apart totally for God. Actually, nireconfirm lang po ng Diyos ang mga pangako niya noong una niyang kausapin si Abraham. Ito po yung pagpapakita ng katotohanan na tapat ang Diyos. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga pangako. Mapagkakatiwalaan at maaasahan natin siya at ang kanyang salita anuman po yung ating situation. Ang tanong po ay ito, may napansin po ba kayo sa pangako ng Diyos kay Abraham? Naragdagan, hindi po ba? Kasi nung una, ang mga pangako niya ay tungkol lang sa binhi, dun sa seed at sa lupain. Ngunit ngayon po, mas lumaki na at mas lumawak na ang sakop ng pangako. Nangangahulugan po ito na sa atin pong walk of faith, sa atin pong pagsunod sa Diyos. Makikita at may experience natin ang marami pang bagay na inihanda niya para sa atin na hindi pa natin nai-imagine o kahit sumagi po sa ating isip. Now, number 2, conformity to God's worldview. So, pangdaigdigan na po ito ha. Matapos i-reconfirm ng Diyos ang kanyang pangako, tinawag niya si Abraham at inutusang lakarin at ikutin ang lupain na ibibigay ng Diyos sa kanya. Gusto po ng Diyos na makita ni Abraham ang mga bagay na nakikita niya. At gusto ng Diyos na maunawa ni Abraham ang kanyang kalagayan ayon po sa pananaw o perspective ng Diyos. So first, Abraham should know what he would become according to God's perspective. Si Abraham ay magiging may-ari ng lupang pangako. Ito po yung destiny ng Diyos para sa kanya. At ito'y ipinahayag po ng Diyos sa pamamagitan ng pangako. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 13 verses 14 to 15,
Look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. I am giving all this land as far as you can see to you and your descendants as a permanent possession. Dito ko po naalala actually nung kinukwento sa akin ng nanay ko, yung tungkol sa kanyang lolo. Sila po'y taga Pangasinan, ano po. At nung panahon na yon, lakarin mo, ikutin mo, north, east, southwest, ang lupain gusto mong mapa sa iyo. Pag nalakad mo yon, bakuran mo na kagad. Iyon na yon. Okay? So parang ganito yung nangyari. Ang kaibahan lang dito talaga, ito'y pangako ng Panginoon. Kaya kanina naalala ko rin bigla nung kami po ay nag-Bible study dito po sa lugar ng ng Tulo, ano po. Meron kaming dalawa roon na looban na pinuntahan, pero isang pisa ang tawag. Magkakamag-anak po yung mga yon. At ang dahilan, kasi nga po nung bata pa ang kanilang mga lolo't lola, mga ninuno nila, ay lumakad din at napasa kanila yung malaking lupain na ngayon pinagparti-parti na ng mga magkakapatid at ng mga apo. So, dito sa Batangas, sa probinsya, maraming ganun di ba? Yung mga tawag isang pisa, pero nagmula lang yung lupa doon sa kanilang mga ninuno. Parang ganito rin po yung nangyari. At definitely napakalawak po ng lupain na naangkin po ni Abraham because of the promise of God to him. Okay? Now, si Abraham, again, ang magiging may-ari ng lupang pangako. At tapat ang Diyos sa kanya at naging pagmamay-ari niya. And by the way, ang lupang pangakong ito ay none other than po yung present-day Israel. At dagdag pa po ni God sa verse 17, go and walk through the land in every direction for I am giving it to you. By the way, balikan ko lang po yung kanina, no? Do sa verse 15. So, yung lupain ibibigay ng Diyos sa kanya as far as you can see, ha? Hanggang maabot ng tanaw mo. To you, para sa kanya, and your descendants, sa kanya mga inapo, as a permanent possession. Kaya yung Israel, bagamat maliit yan at napapaligiran po yan ng mga Arabo, hindi nila kayang angkinin yan kasi yan po'y back up ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos dun pa sa panahon ni Abraham. Yan ay binibigay ng Diyos kay Abraham at sa kanya mga inapo as a permanent possession. Glory to God. So, inulit ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging may-ari ng lupain. Okay? Kailangan itong malaman ni Abraham for him to become what God intended him to be. Ngayon, bilang mananampalataya po ng ating Panginoong Hesus, dapat maging malinaw po sa atin kung ano ang meron tayo kay Kristo. Many Christians live less than what they could be. Dahil kulang po sila sa kaalaman kung sino sila kay Kristo at kung ano ang meron sila kay Kristo. Dapat maging maliwanag po sa atin yon. Ang totoo po, we have so much in Jesus than we can imagine. At pwede natin itong angkinin anumang oras sa kanyang pangalan. Ngunit ang problema nga, marami ang hindi nakakaalam. Kaya huwag mong pagkaitan ang iyong sarili na ma-enjoy ang mga precious spiritual possessions na meron ka kay Jesus. Now, secondly, Abraham should believe what God had to say about him. Tandaan natin yan, okay? Abraham should believe what God had to say about him. Nang sabihin po ng Diyos kay Abraham na tingnan niyang mabuti yung paligid, lumakad siya at ikutin ang buong lupain. Gusto po ng Diyos na maniwala si Abraham na ang buong lupain ay ibibigay nga niya sa kanya. Hindi siya nagduda naman si Abraham at ginawa niya po yung pinagagawa ng Lord sa kanya. Kailangan niyang panghawakan ang salita at pangako ng Diyos at i-interpret na ang lahat ng nangyari at nangyayari sa kanyang buhay ay nakaayon po sa pangako o salita na ito ng Diyos. Maging yung paghihiwalay nila ni Lot ay hindi dapat magdulot ng pagkabagabag at sobrang kalungkutan para sa kanya. Lahat ito kasama na yan sa plano ng Diyos. Talagang ihihiwalay ka ng Diyos do sa mga taong napakalapit mo. Sa mga taong ayaw mong mawala sa iyo. Kung ito naman ay magiging dahilan para mapalayo ka sa Kanya. Kaya dapat maging handa tayo doon. Yung pagpili po ni Lot na sa pinakamainam na lupain ay hindi niya dapat ikagalit. Ang paninirahan ng mga Canaanites sa lupain ay hindi rin niya dapat o hindi rin dapat maging dahilan ng kanyang pagkataranta o pagkalito. Gaano man po kasakit, gaano man kahirap at nakakalito ang mga pangyayari, God's words will never fail. Lahat po ng sinabi ng Diyos sa Bible tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang mayroon tayo kay Kristo ay totoo. Ito po'y katotohanan. Kailangan lamang nating paniwalaan. So, kapatid kaibigan, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Huwag ka na magduda. Manahanan at panghawakan mo ang kanyang mga pangako.
Pag-aralan mong tingnan ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos. And understand things in view of His eternal purposes sa life mo. Sa ganung paraan, mo lang mai-enjoy at may-experience ang fullness ng iyong possessions in life kay Jesus. Now let's go to point number 3, consecration to God's will. Sa Genesis 13:18, nakasulat po, So Abraham moved his camp to Hebron and settled near the oak grove belonging to Mamre. There he built another altar to the Lord. There he built another. Ibig sabihin, meron na po siyang ibang altar pa na kanya pong itinayo para sa Panginoon sa kanya pong paglalakbay. Now, matapos i-reconfirm po ng Diyos ang kanyang mga pangako, lumakad na si Abraham. At saan man po siya mapunta ay gumagawa siya ng altar para sa Diyos. Ito po ay maliwanag na pagpapakita ng isang buhay na inialay sa Diyos. Talagang lifestyle niya po yung pag-worship din sa Panginoon. Lumakad po at namuhay si Abraham na sumusunod sa kalooban at salita po ng Diyos. At habang naglalakbay si Abraham, papunta po sa lupang pangako, hindi lamang yung mga bundok, hindi lamang po yung mga burol, hindi lamang yung mga lambak, batis, lawa, ilog ang sa kanya pong paligiran ang focus ng kanya pong paningin. Hindi. Bagamat napakaganda ng tanawin sa buong paligid sa kanyang paglalakbay, hindi lang siya doon nakafocus. Dahil nakasulat po sa Book of Hebrews chapter 11 verse 10, pakinggan yung mabuti. Abraham was confidently looking forward to what? A city with eternal foundations. So ito po hindi isang ordinaryong city kasi meron siyang eternal foundations eh. A city designed and built by God, not by human hands. Okay? So maliwanag po na naghanap si Abraham ng isang lugar kung saan siya maninirahan ng walang hanggang panahon. So alam niya talagang meron siyang eternal city na paninirahan. Hinahanap niya ang lugar kung saan naninirahan ang Diyos na kanya pong sinasamba. So nagpatuloy po si Abraham sa paglalakad at in-enjoy ang binigay sa kanya ng Diyos hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang umuwi sa piling ng ating Panginoon. Tulad po ni Abraham, tayo man po ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. We're just passing through this world. We are not of this world. At sa ating pong paglalakbay, kailangan nating mabuhay na lubos na umaasa at sumusunod po sa ating Diyos. Lagi po nating alalahanin na ang mundong ito ay hindi natin tunay na tirahan. Isang araw, iiwan natin ang mundong ito patungo sa pinakamagandang tirahan doon sa lupang pangako. Ngunit bago mangyari yon, kumilos po tayo at sundin ang utos ng Diyos. Ulitin ko po, saan man mapunta si Abraham, anong ginagawa niya? Nagtatayo siya ng altar para sa Diyos. Ito po ay nagpapatunay na ang pagsamba ay kanyang lifestyle. Sa kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos na nangako sa kanya, mababasa po natin na laging nakikipag-fellowship at sumasamba sa Diyos si Abraham maging sa kanyang paglalakbay. Hindi po niya itinuring na ito po ay ah, magiging dahilan para mapabagal yung kanyang paglalakbay. Talagang isinama niya ito sa kanyang agenda, sa kanyang itinerary, saan man po siya dali ng Panginoon, nagtatayo siya ng altar. Hangad po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay nasa lugar o situation kung saan minamahal natin siya ng higit sa kanino man o ano pa man sa mundong ito. Gusto ng Diyos, mapasa kanya ang buong puso mo, yung buong attention mo. Gusto ng Diyos na lagi natin siyang i-acknowledge. Nais ng Diyos na mahalin at sambahin natin siya ng ating buong puso, ng ating buong isip, lakas at kaluluwa. Wala siyang ibang kailangan sa atin kundi ang ating pag-ibig at ang ating pagsamba. Napakahalaga po sa Panginoon ng ating buhay, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. Tandaan natin, ayaw po ng Diyos na may kaagaw ng ating atensyon. Gusto niya sa kanya lang ang buong focus ng ating pong attention. Meron po nagsabi ng ganito, a life that is lived in communion with God is a life that God will surely bless. Gusto mo bang mabless ng Lord? Then live a life that is in communion with God. Stay God connected. Tayo po'y mag-pray, mga kapatid. Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy pong nagtuturo at nagpapaalala sa amin na lubos na umasa at magtiwala po sa iyo, sa iyong salita at sa iyong mga pangako.
Maraming maraming salamat po at ipinapaalam mo sa amin na meron kang mas mabuti at mas malalaking plano para sa amin. Tulungan niyo nga po kaming maging masunurin sa inyo. Nawa katulad po ni Abraham, ay patuloy kaming mauhaw sa inyong presence habang kami naglalakbay po sa mundong ito. Maraming salamat po sa katiyakan na lagi ka naming kasama, anuman po ang aming situation. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong amazing grace and rich favor. Panginoon, mahal ka po namin at ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to